wala pa ho si Secretary Amena Pangandaman. Kasama rin po si PhilHealth President Edwin Mercado. Siya yung current. And then the previous PhilHealth President and CEO, Emmanuel Ledesma, si former current secretary ng Department of Health, Ted Herbosa, being the chairman of the board ng PhilHealth. At si Mr. Roberto Tan, ang president and CEO ng PDIC or yung Philippine Deposit and Insurance Corporation. Dahil po ito dun sa dinesisyon ng Supreme Court noong December 5, 2025 na unconstitutional transfer ng 60 billion to the Treasury. Ito ho ay nag-uugat dahil sinabi ho ng Pangulong Bongbong Marcos noong September 20, 2025 before the 1 trillion flood control rally na in his rounds sa Pabeli Hospital, ipinasosoli ho ni President Marcos ang pondo pero hinintay pa ni Secretary Recto at hindi minandate ang National Treasury under Sharon Almanza. Siya naman po ay under the DOF. At nung nilabas yung December 5 Supreme Court na unconstitutional, hindi pa rin sinole ng Treasury to PhilHealth. Bagkus, ikinarga po yun sa 2026 General Appropriation Budget. Sa makatuwid, hindi nabayaran yung 60 billion, kinarga sa taxpayers' money, lumalabas parang double jeopardy. At yung money na dapat meron tayo ng 2024 na 60 billion, lost opportunities yun for patients na may heart disease, may cancer, may stroke or pneumonia or nagdadialysis. So parang triple jeopardy nangyari. So hindi naman porke po lumabas po yung unconstitutional transfer ng Supreme Court, eh wala na pong accountability po dito. Kasi may chronic underfunding po ang government na hindi nila nire-remit to sa PhilHealth. At ayon sa datos na nakuha natin kay Professor Shelo Magno, simula 2023 hanggang sa ngayon, ang gap ho natin ay umaabot na sa almost 330 to 356 billion na hindi nire-remit. Kasi ang sin taxes po, which is the law signed by President Aquino, ay yung mga bisyo, alak, sigarilyo, sugar, pupunta dapat yan sa PhilHealth. So earmark yan at nakaatas sa batas, special funds yan according to Justice Benjamin Kagiwa na hindi mo pwedeng galawin. So nung ginalaw siya, because of the Department of Finance circular, nung naging DOF Secretary si Executive Secretary Recto, galing siya sa Deputy Speakership. Noong 2023, naging DOF Secretary siya ng January of 2024. I think January 15. Wala pang isang buwan, February, inatasan niya si President and CEO Emmanuel Ledesma na maglipat po ng 89.9 billion in tranches. So, nakuha natin yung mga papeles niyan at nagka-hearing po niyan July ng 2024. Nandun po ako kasi birthday ko po yun eh. Pero nagka-TRO lang ay November of 2024. Tapos nag-file na ang marami at that led to the oral arguments at yung makasaysayang decision ng Supreme Court. Pero nung nire-review ko, hindi pa tayo nababayaran. At noong 2025, hindi tayo binigyan ng budget ng PhilHealth. Zero ang budget natin last year. Kaya nag-file ako sa Supreme Court, February 25, 2025, na bakit walang pera ang PhilHealth. And then, nag-file uli ako last week sa Supreme Court na sana magkaroon na ng oral arguments kasi isang taon na po yun para mabigyan naman ng hustisya ang PhilHealth, knowing na kawawa naman ho yung mga Pilipino because of the chronic
underfunding. At ngayon, ang tanong na marami, bakit ako nag-file? Kasi parang hindi makatarungan everyday na nasa hospital ka, tapos gagawa ako ng naratibo everyday on how to get the money. Sabi ko, rather than mag-advocate ka sa physician, you keep on diagnosing things, then you should hold persons accountable for that particular debacle. Nung sinabi nila, 3 weeks ago, naisoli na yung pera, nagbubunyi tayo. In the first place, sabi ko, hindi nyo dapat nga ginalaw and then suddenly nagbubunyi tayo by receiving the 60 billion na wala, hindi naman sinoli sa atin yung from the treasury to the PhilHealth. So, nag-decide ako nung Monday mag-file at yaan na ang legal process na maging accountable. So, bakit lahat po sila? Kasi sila po yung pumirma ng paglipat po Department of Finance, DBM, PhilHealth, DOH, ng paglilipat ng yon. So, whether you are past, current, or acting, kasama ho kayo dun sa paper trail niyan Kaya, lahat po yun, tatanungin natin ho. Kasi, yung paglilipat po, yun ang una nating gustong sabihin. Yan po ayon sa aming abogado na si Attorney Nabwa, John Paul Nabwa, ay technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code. Yun ang una. Number 2, violation ng Republic Act number 7080 na anti-plunder law kasi lampas ito ng 50 billion ang pinag-uusapan. Republic Act 3019, anti-graft and corrupt practices, administrative offenses of grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service under Executive Order number 292 and Civil Service Rules. So ito po yung apat na hinain natin nung Lunes. Ngayon po ay kahapon lang pala. Ngayon ay Tuesday lang. Parang ang bilis, ang daming nangyayari. So kahapon pala ako nag-file ng case. At yun ay tingin ko kailangan malaman ho ng taong bayan ito upang sa ganun malaman natin kung sino responsable dito. Kasi pag hindi ho natin ginawa ito, mauulit at mauulit ho ito at hindi mababayaran yung arrears ng government sa PhilHealth. Kasi ang sin tax law ay ginawa para pondohan ang Universal Healthcare Law na pinirmahan ni President Duterte. So si President Benigno Aquino, Pinoy, ang pumirma ng sin tax law para magkaroon ng pondo ang Universal Healthcare Law in 2019 na pinirmahan ni President Duterte. Ako po yung naging Independent Health Director ng PhilHealth representing the Monetary Board from 2016 to 2019. Ngayon, nung pumasok si President Marcos, nakita natin dito ang pagbabago kasi nung naging Secretary of Finance, si Secretary Recto, nagkaroon ho ng paglilipat na dapat hindi gagalawin. Kasi nga, gagalawin lang nyo po ang kung may excess funds. Wala nga excess funds kasi sabi ng Korte Suprema, gagamitin mo lang ang excess funds sa tatlong bagay. Number 1, para i-increase ang benefits, para bumaba yung gastusin pag na-hospital. Number 2, pababain ang premium rate. Let's say 5% to 3%. At pangatlo, kung merong emergency or contingency measures. Alam naman natin in a country na maraming problema, poverty, bagyo, and everything, mangangailangan tayo ng pondo ng PhilHealth. At sa dami ng sakit ngayon, because of lifestyle, yung top killer diseases ng country, kailangan talaga natin. Kasi one disease will make you poor right now. One middle class family can cost actually millions kagad pag na-admit. So sabi ko, sa sarili ko, kahit nag-iisa tayo, kailangan panindigan natin ito para sa taong bayan. Kasi hindi pwede po na nagdesisyon ang Korte Suprema ng pagkakamali ng mga tao pero wala naman ang paparusahan. Kaakibat ng desisyon ng Korte Suprema na hindi naman nila mapaparusahan kasi hindi naman pinray yun
ng mga nag-file na sina former Senator Coco Pimentel, Sambayanan, at marami pang iba, yung kung yung sino ang may pagkakasala. Kasi yung accountability, yan po ifina-file po, yan ay sa ombudsman. Kaya yun ho ang proper jurisdiction po dito. Kaya yun po ang pangyayari kung bakit po ako nag-file. Kailangan ho natin na mag-voice out ho nito. Kasi kung hindi, ang kalusugan ng mamamayan ang magsasuffer po in the long run. Opo, Doc, kung mapapansin din po natin, ang bagong ombudsman po ngayon, every time na may mga kaso, no, na naisasampa, maya't maya din po yung kanyang mga komento ukol dito, no. Nakita nyo rin po ba na ganito din ang mangyayari sa issue po ng isinampa po ninyo, like dito po sa kanyang minsan nagpapa-press con, minsan sa kanyang programa ata, no, sa radyo nababanggit, pero ito hindi rin ito basta-basta kasi bilyones po yung pinag-uusapan po dito, Doc. Alam nyo, malaki ang tiwala ko po kay Ombudsman Crispin Remulla. Buti na itanong mo kasi marami ang nagsasabi. Kaya ako naglakas ng loob, napanood ko siya sa isang interview. At ito po yung aking napansin. Simula doon na nagkasakit siya, na-realize niya, since 7 years daw yung term niya, hindi siyang politician kung hindi leader. Kaya lalampas ang term niya after the presidency of President Marcos. Yun ang una. Pangalawa, with sudden turn of events, napapakasuhan na niya si former Speaker Martin Romualdez at mga ilang senador. So ibig sabihin na dati untouchable ang former speaker, ngayon nagsasampa siya ng demanda whether you're on the opposite camp or hindi. Kaya ang tingin ko, knowing na yun ang behavior niya, ako umaasa na siya magiging fair dito. At tiningnan ko ang kanyang curriculum vitae. Siya po ay UP Diliman at number 7 sa bar. So, maaaring iba yung actuations niya. Pero malaki ang tiwala ko. Kanino pa naman ho tayo aasa. Yung Korte Suprema nga, imagine nyo, unanimous decision yun. And yet, nag-decision sila against an executive. Kasi ang nag-utos nun, si Executive Secretary Recto na DOF, alter ego ng presidente yan. So, ibig sabihin, parang malaking sampal yan para sa executive branch para magdesisyon ng Supreme Court. Yun unanimous decision. Ngayon, i-align natin sa pag-iisip po ng ombudsman. Ako malaki ang tiwala. Kaya nga po ako nag-file. Kasi ang tingin ko, may pag-asa po doon. At nakikita ko ngayon, sa galawan po niya. Whatever side, nakita ko yung news nyo kanina, meron siyang mga kakasuhang senador at itong speaker, sabi ko, baka and knowing na of the legacy na maiko-correct ng ombudsman so that people will actually be in good health. And considering ang naging Achilles heel ng ombudsman ni Ombudsman Crispin Boying Remulla ay kalusugan at siya okay na ngayon, ang tingin ko, personally this is my personal opinion, I have complete faith with the ombudsman na pariringgan niya ito. Kasi leaders come and go I tell you, sa 2028, hindi natin alam kung sino magiging Pangulo. Pero si Ombudsman Remulla ay magiging ombudsman pa rin paglampas kasi 7 taon So I don't think siya ay magpapa-apekto sa palasyo. I don't think gagawin niya yon in the legacy time niya.
I think sa ngayon nakikita ko yung courage niya. Doon ako humuhugot eh. Sino ba naman ang isang private citizen na walang kapangyarihan, walang pera and all, magdudulugo nito. By the way, ito pala, wala palang filing fee sa ombudsman. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. At malapit lang pala siya. Diyan lang pala ho siya sa Agham Road. Diyan ho sa may Philippine Science High School. So, ang ibig ko sabihin, anybody, any citizen can file at walang filing fee. And nung ako ay pumunta doon, nangilabot ako dahil yung Hall of Justice na yan, makikita natin ang kikisig po ng mga ombudsman. So ako, naniniwala pa rin that there's justice. Ang kailangan lang ng puso ko ngayon ay moral courage, number one. Control, dahil alam naman natin, ang binabangga mo ay gobyerno or establishment. Kailangan mo dito, hindi lang intelligence, kundi wisdom in seeking justice. And the only venue that I know that can provide justice right now for accountability of public officials is the ombudsman. So I actually have faith with Ombudsman Boying Remulla that he would actually act on this. Kaya makita mo, Opo. hindi siya nagko-comment eh. So yun ang aking personal opinion. Opo. Doc, huling tanong na lang po, Doc. Doc, meron pong paparating na budget cycle sa 2027. Dito po sa mga binanggit po ninyo na maliwanag na disservice sa sambayan ng Pilipino itong ginawa nila sa 60 billion fund transfer at naipaliwanag po ninyo kanina, Doc, no, kung bakit hindi ito dapat palampasin. Ito bang budget cycle, lalo pat mahalaga ang budget sa susunod na taon, Doc, election budget po ito. Ito bang inyo pong mga hakbang, umaasa po ba kayo na magkakaroon po ng pagbabago dito po sa budgeting, lalo po sa health sector, papunta po sa 2027? Napakaganda ng tanong mo. Tiniming ko talaga ito before the SONA at before the impeachment. Kasi pagka nag-start na yung impeachment process, tapos magsosona na, budget season na yon. Ngayon, if you enlighten the public right now about the chronic underfunding ng health, the health will be an election issue. And anybody that would actually derail or underfund PhilHealth again, or will not pay the arrears na almost 356 billion, then the people will actually know whom to vote for Congress or Senator. Sa akin, malaking issue yung flood control. Number 2, yung chronic underfunding ng PhilHealth, kalusugan. At ang pangatlo, leadership and governance. Kaya maganda yung tanong mo at ang tingin ko, kailangan gawan nila ng panahon na mag-recast sila ng budget, tanggalin nila yung mga unprogrammed appropriation at ipasok nila sa kalusugan. At ako yung maasa na ang taong bayan ay gising na ngayon at mulat upang sa ganun, alam nila kung sinong iboboto nila for 2028.